Yo, what's up mga ka-sir, this video guys, ayan, kung makikita nyo yung likod ko guys, andito ako ngayon sa may Stampa Beach, dito sa may Sarimao, Caranan, Pasakaw, Camarines Sur guys, at naka 10 year Royal Anniversary ako guys. Yan yung aking network dati, at syempre meron tayong ginawang bagong saranggola, at ito yung paggawa natin mga lodi. So yan, tinetesting ko yung pakpak nung ating saranggol na gagawin guys, at syempre bubuuin na natin yung baskagan mga lodi para sa saranggol natin. So step by step ko siya ginagawa. Medyo mabusisi sa mga nagtatanong mga lodi kung madali lang ba gumawa ng saranggola. So para sa akin madali lang dahil marunong na akong gumawa, pero sa mga baguhan pa lang or mga susubok pa lang na gumawa ng goryon or saranggola na merong patunog, medyo challenging para sa inyo. Pero sabi nga, may kasabihan nga tayo, pag pinag-aralan mo at inulit-ulit mong gawin, so makukuha mo siya kahit ilang beses ka pang mag-fail sa paggawa ng saranggola guys. Kasi hindi naman unang gawa pwedeng lumipad. Unang gawa o mga 3, 4, 5 hanggang 10 hindi lumilipad. Sa pang 11 na subok mo is lumilipad na siya. So ayan na yung ating saranggola guys, nabubuo na siya. So siyempre tinatalian natin yung magkabilang pakpak niya. Yung hulma nung pakpak, napakahalaga niyan mga lodi. So yung sikreto niyan para lumipad yung saranggola natin, kailangan yung kayas ng pakpak mga lodi is pantay. At yung pinakadulo niya, kailangan na tamang-tama lang yung pagkayas niya at medyo malambot ng kaunti. Hindi naman ganun kalambot ng napakalambot mga lodi. So tamang-tama lang dun sa pinaka pakpak niya na kawayan mga lodi. So yun yung tip natin sa paggawa ng saranggola mga lodi. At syempre kailangan din maganda talaga yung pagkakayas ng mga kawayan mo. At syempre yung kawayan mo, syempre kailangan yung matigas na kawayan yan, yung legit na kawayan guys. Yung kawayan na may tinik, yun yung medyo matigas na kawayan talaga. Hindi yung may mga kawayan kasi na medyo malalambot kapag So ayun yung ating sukat ng ating dipalayok mga lodi. So ayan na nga. So yan yung ating napiling kulay. So charol plastic yan. Sa mga nagtatanong guys kung ano ba yung ginagamit kong plastic, so charol plastic siya. Yan. Kaya lang medyo may disadvantage din yung paggamit ng charol plastic mga lodi. So kapag bumagsak kasi yung saranggola mo ng medyo may kalakasan ng bagsak, punit na yan. So medyo malutong lang talaga yung charol plastic mga lodi. So gumagamit ako niyan dahil syempre matingkad yung kulay, maganda yung kulay. So maingat naman ako pag ako nagpapalipad ng saranggola guys. So far yung mga saranggola ko naman, kapag bumabagsak naman siya, marunong akong magpilot ng saranggola, kaya hindi siya bumabagsak ng ganung kalakas sa lupa or sa kahit ano pa man or sumasabit sa puno. Hindi naman ganun mga lodis, kasi alam ko pag nangyari yon sigurado wasak yung saranggola natin mga guys ko. Yun, sa mga nagtatanong din guys, maganda talaga gamitin yung charol plastic mga lodi. So kapag ginagamitan nyo, ang panggamit na pandikit nyan is syempre yun, contact cement mga lodi. So alam nyo na yung contact cement, yan, rugby yan mga lodi. So yan na nga, nilagyan na natin ng parisukat mga lodi. So yun, babataas yan, ginagawa ko yan para okay yung ating saranggola. So ayan na kami ni Aaron. Ayan, papaliparin na namin. Kasama ko si Aaron sa pagpapalipad. Ayan si Aaron, no. Mas malaki pa kay Aaron yung saranggola mga lodi, kasi 6 feet yung laki ng pakpak niya. So ayan, ang ganda talaga ng pagkakagawa natin mga lodi. So ayan na nga, napalipad na nga natin yung ating dipalayok mga lodi. So ang gandang lipad niyan, talagang steady lang talaga siya sa taas, at kapag pinapababa mo siya, walang hassle, napakagaan pababain yan yung ating dipalayok mga lodi. So yan na nga, medyo wala ngang masyadong hangin yan nung pinalipad namin mga lodi, pero talagang lumulutang lang talaga siya sa ere mga lodi. So yun, napakahina ng hangin yan, pero napalipad pa rin natin kahit paano. Kasi yun yung kagandahan guys, maganda yung hulma, maganda yung kayas, at magaan yung saranggola natin guys. Mabilis lang siya mapapaangat natin. So yan na nga, yan, meron kaming ayan yung kalabaw, yan tumitingin sa amin kasi saranggola daw kami, sabi nung kalabaw. So yan na nga, ayan ang tayog mga lodi. So yun, napalipad natin. So ang kasarapan sa pagpapalipad ng saranggola guys, talaga nakaka-relax at nakaka-enjoy. So syempre libangan, magandang libangan talaga yan guys.
Kapag wala kayong ginagawa, gumawa kayo ng saranggola, magpalipad kayo kapag mahangin. So preskong presko talaga yung ano yun, yung panahon kapag malakas yung hangin at nagpapalipad ka ng saranggola, nakaka-relax. So ayan na nga, pinapababaan natin guys yung ating dipalayok. So smooth lang talaga siya pababain mga lodi. So yun oh, ang ganda tingnan siya pag lumilipad talaga guys yung mga saranggola. At napakaganda rin kahit iba-iba yung design. So ayan na nga, pinapababa natin mga lodi yung ating saranggola guys. So smooth talaga yung bagsak niya oh. Jesus is the answer mga guys. So yan oh, nasa likod ko siya guys mga lodi. So ang ganda talaga, ang laki ng ating dipalayok guys. Ayan na nga mga lodi. So day 2, pinalipad ko ulit siya nung kinaumagahan mga lodi. Tapos okay, medyo malakas-lakas na yung hangin yan mga lodi ng mga araw na yan. At napakaganda ng ulap guys, kung mapapansin nyo guys. So yung mga ulap niya oh, puting-puti at blue yung langit mga lodi. Ang sarap magpalipad sa mga ganyang panahon. Ayan, medyo makulimlim lang dun sa dulo yung ayan oh. At yan, ang ganda nga ng langit mga guys. So kung mapansin nyo, ang sarap magpalipad talaga ng saranggola sa kainitan ng yan. Yun nga lang talaga mainit oh. Yun oh, ang ganda ng lipad guys ng ating dipalayok mga lodi. Kung mapapansin nyo mga lodi oh. Yan, ang ganda. Mas pinapatas pa natin siya para straight na straight talaga yung lipad niya. Yan oh, napaka straight niya na. Doon sa hinahawakan nating tansi mga lodi. So yun nga guys, so yan oh, ang ganda. Ganda talaga magpalipad ng saranggola guys. So kung titingalain mo lang siya talaga sa ulap, yan, talagang mamamangha ka rin talaga sa kakapanood habang lumilipad siya sa taas. At syempre marinig mo yung sumba. Yan. Dito nga sa amin kapag meron ako narinig na sumba, titingin kagad ako sa taas niyan. So hanapin ko baka may saranggola guys. At kapag may lumilipad na saranggola dati, yun, excited din ako, magpapalipad din ako ng saranggola guys. Alam niyo yung feeling talaga nun, sa mga nakaka-relate dyan, yung mga saranggolista dyan, ganun yung feeling mga guys. Kapag may nagpapalipad ng saranggola, nakikita mo, mabilis ka rin mainggit eh. So magpapalipad ka rin ng saranggola guys, kasi yun nga, nakikita mo, tumutunog siya sa taas. Ang ganda pakinggan, tapos yung saranggola iba-ibang kulay pa at ibang design. So mamamangha ka talaga mga lodi. So yun nga oh, ang ganda ng lipad ng ating dipalayok mga guys. So yan, enjoy ako dyan sa pagpapalipad guys. Kasi bukod pa sa nag-enjoy ka na, syempre gumagawa ka rin ng mga content about saranggola guys. So yan oh, at talagang proud ako na maging isang content creator din ng saranggola guys. Kasi bata pa ako, grade 2, nakahiligan ko na talaga ng saranggola guys. Yan, at nakagawa na ako ng goryon dati nung grade 2 ako. Talagang sa edad pa lang na yan, pero napakaraming beses ko rin yung ginawa bago ko na perfect mga lodi sa ganung edad. Pero syempre, ingat din kayo sa mga bata pa dyan kasi nahihiwa yung yung kamay ko nun dati dahil sa syempre gumagamit tayo ng matalim na kutsilyo. At ingat din, so syempre yun talaga yung yung mga experience ko dati nung gumagawa ko ng saranggola mga lodi. So yan na nga guys oh, napalipad na natin siya. So pinaabot ko siya ng medyo maghapon ng pagpapalipad niya, kasi pinalipad ko siya ng mga alas 10, mga 10 AM, at pinababa ko na rin siya ng mga 4 PM. Noong mga panahon na yun guys, nung pinalipad ko yan, yung dipalayok na yan mga lodi. So ito nga pala yung video na to guys, is re-upload ko lang din dahil nagkaroon siya ng isa sa YouTube at ayoko naman i-delete mga lodi kasi sayang. So ganito lang yung ginagawa ko guys, re-redubbing na lang natin siya at remix natin para syempre napapanood pa rin natin siya pagdating ng panahon. Wala nga lang music talaga, pero at least hindi na siya magkakaroon pa ng restriction or violation guys sa social media platform mga lodi. So okay na yan. So kahit balik-balikan natin siyang panoorin, so ang sarap pa rin panoorin mga lodi. So maraming salamat sa pag-tune in at pag-subscribe. Follow nyo ako sa Facebook page ko, Searcher TV Vlogs. Bye bye!